Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so ano po tayo, no? Let us just honor our subscribers, the usual thing that we have. Let us honor them. They are now 6,600. Ino-open ko pa kasi, sorry, 6,275. No? Excited tayo para ma-earn ng 7,000. Anyhow, 6,275 subscribers. 25 na lang po. Ano na tayo, no? 6,300 na tayo. Thank you so much. And if you are not yet subscribed to our channel, please join our growing family. Please subscribe now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. Okay, so ang pag-usapan po natin ay ano po, no? Di po ba na talakay din po natin sa ating programa na si dating Pangulong Duterte ay gustong humiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas, no? Magiging Republic of Mindanao. Okay, so magiging Republic of Mindanao, no? Hiwalay siya sa Republika ng Pilipinas. Question na rin po natin sa ating programa, legal ba ito? No, siyempre alam naman po natin na hindi ito legal. Actually parang may crime na nga na na-commit, no, during the interview, during the press conference, kumbaga, no? Kung alam mo kung ibang presidente lang ito, kung kay GMA lang to nangyari, kay Ferdinand Marcos Sr. nangyari, kahit kay Noynoy Aquino nangyari ito, o kaya kay Cory Aquino, o sabihin na natin sa lahat ng presidente na umupo sa bansang Pilipinas at nagkaroon ng ganyang interview kahit sa panahon ni Pangulong Duterte ay ewan ko na lang, baka dinampot na yung taong nagsabi noon right there and then, 'di ba? Okay? 'Di ba? Natandaan po natin yung isang guro na nanakot, no, nag-tweet na ganito ganito, no? Dinampot po 'yon ng NBI. Hindi rin po natin masisi ang gobyerno dahil dapat naman po gawin 'yon, no? Nasa nagkaroon ng threat sa buhay ng pangulo, ay dapat iano 'yon. So, kung gano'n ngayon, dapat gano'n din. Anyhow, nung mga diniscuss po natin yan, no, tinalakay po natin sa ating programa, ay talaga naman pong hindi ko po alam kung nanonood sila, pero syempre, alam naman po natin na susunod dyan ay mga legal experts, no? Ako po ay hindi abogado, no? Yung mga ano po, yung mga legal experts sa atin, yung mga profesor ng mga legal courses or legal subjects, no? Talagang nagsalita na po sila, no? Nagsalita na po sila na hindi po maaring gawin yon kahit po ang mga ibang taga Mindanao na legislators led by the Senate President Subiri na taga Mindanao, si Coco Pimentel na taga Mindanao, Cagayan de Oro, no? Si Barbers, no? Sabi niya ayaw niya pero pag-aralan daw, sabi niya gano'n, no? Hindi naman niya totally sinabing ayaw pero pag-aralan daw, baka daw may mga pros and cons or benefits din, no? Pero hindi po talaga mangyayari yan, no? Magkakaroon po ng civil war, hindi po papayag ang Luzon at Visayas with regards to that. So, dahil po yung integrity ng Republika ng Pilipinas, without the Mindanao, without the islands of Mindanao, marami po kasing islands dyan sa Mindanao, no? Pero yung group of islands of Mindanao ay talaga namang without that, we cannot call this country as Philippines. Kaya alam naman po ang history natin, di ba? Okay, so hindi po natin kailangang ano yun yan, no? Parang kumbaga, 'di ba? Ay, kaya nga pinaglalaban natin no? Kaya nga pinaglalaban natin ang Spratly Islands no? Dahil nga po parte po ito ng Pilipinas. Lalo pa ngayon, 'di ba? Ang Mindanao, napakalaki po niyan, no? So biruin mo ang Republika ng Pilipinas ay Visayas, Luzon lang. Okay? And then ganito po 'yan, no? Pag ito nagtagumpay ang Mindanao, this will be a precedent, guys. This will be a precedent na ang Visayas din ay hihiwalay sa bansang Pilipinas. Therefore, ang bansang Pilipinas magkakaroon ng tatlong bansa. Luzon, Visayas, and Mindanao. Diba? Republic of Luzon, Republic of Visayas, Republic of Mindanao. Gusto po ba natin ito? Hindi naman, di ba? Kaya nga po ay yung nakakahiya po sa ating mga ninuno. No? Nakakahiya po. Bakit po ba? Ang mga taga Mindanao po ba na ay talagang tubong Mindanao po kayo? Hindi, no? Definitely hindi po 'yan, no? Kasi po marami pong mga Ilocano diyan na nagpunta, marami pong mga taga Visayas na nagpunta diyan, etc., no?
marami pong ganon. Nag-migrate po sila sa Mindanao. Okay? Kaya po hindi po talaga ano no according to legal experts mali na hiwalay ang Mindanao no kayo po kung ano po ba papayag po kayo ihiwalay ang Mindanao kahit po mga taga Mindanao no definitely no mag-isip po tayo. Okay, mag-isip po tayo. Napakalaki po ng factor marami pong factors na nagsasabi na hindi po talaga no dahil ang benefits po diyan syempre, pag nagkaroon na po Republika ng Mindanao, ay talagang ano po kayo, no? Mag-uumpisa po kayo ulit, no? Mag-uumpisa po ulit. Ay ayaw naman po natin. We really hate na mag-umpisa ulit. Okay? Ayan po ang mahirap. Kahit po sa tao, di ba? Kaya nga po ano eh, mahirap po talaga mag-umpisa ulit. Okay? And at the same time, ito, yung mga MILF, MNLF, yung mga secessions movement dati, no? Magkakaroon sila ngayon ng ano, no? Magkakaroon sila ulit ng parang uh, power, no? Not only power but also to separate, no? Sulu, separate those Muslim Mindanao, no? Kasi ang Mindanao po ay majority diyan ay mga Christians eh. Hindi naman po Muslims. Okay? So definitely ang maglilid diyan ay mga Kristiyano rin, di ba? Parang ganon. O anong gagawin nila ngayon? Ngayon mas lalong talagang ngayon, ang problema ngayon dito, no, kaya nga po dumidistansya dito si Vice President Sara Duterte. Dahil nga po, paano kunari siya ang ma-elect na presidente sa 2028, no? Biglang ganito, no? Ang problema nito, sinisira ni former President Rodrigo Roa Duterte ang karera ni Vice President Sara Duterte, no? Imagine this, no? Si Vice President Sara Duterte ay hindi lang ang mga taga Mindanao ang nag-elect sa kanya bilang Vice President. Okay? Siya ay inelect ng buong Pilipinas. Okay? 32 million Filipinos ang bumoto sa kanya, electorates ang bumoto sa kanya. Ibig bang sabihin noon, hindi niya i-consider ang mandato niya sa ibang mga lugar. Siyempre, yung mga ibang lugar na ito ay talagang gusto ang Pilipinas ay intact talaga. Kaya nga nilalaban natin ang Spratly Islands, di ba? Laban sa China. Okay, dapat magsalita si Vice President na ay hindi nirerespeto ko pero tutol ako, no? Dapat once and for all magsabi siya na tutol ako sa sinasabi ng aking amain. Okay? Na mali na ihiwalay ang Mindanao. Anyhow, lawyer naman si Vice President Sara Duterte, lawyer din naman si former President Rodrigo Roa Duterte, alam naman nila yan. Pero dapat sa ating tingin, dapat humakbang na ang pambansang gobyerno, no? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng legal actions against this president, against this former president. Hindi mali na no? May mali talaga na yung mga pagsasabi ngayon, no? Hindi dapat na immunity, di ba? Wala na siyang immunity kumbaga. No? Ordinary and private citizen na lang siya. Ano lang naman, siyempre baka naman may mga political implications na kinukonsider dahil pag ito dinampot, syempre baka magkagulo yung mga ibang mga Filipinos with regards to that. Parang nangyari kay Erap, di ba? Yang parang nangyari kay Erap, di ba? Nagkaroon ng parang EDSA tres nun no? Pero hindi naman kinonsider yun as EDSA, no? So, EDSA revolution. Nagkaroon ng EDSA tres no? Nagkaroon ng mga yun, no? Until such time na, lang, nawala lang dahil hindi talaga kayang masustain, no? Kasi yung Iglesia ni Cristo dati, di ba? Parang gano'n. Ayun po, no? Yun lang po ang ating pananaw, no? Dapat umakbang na ang pambansang kapulisan din, no? Kapulisan, military with regards to this, and of course, the leadership, no? Leadership that we have. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Kayo, kung tatanungin kayo dun sa interview ni Duterte, tama ba o mali na ihiwalay ang Mindanao? Okay? So, ano po, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section. Your comments are always welcome. And if we have the time,
We will be answering all of your queries, comments, and other things. All right? Sige. Friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. Para ano naman po tayo. Ang iniim po kasi natin is for us to have 100,000 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all.